Hindi, hindi ngayon. May contract signing ako bukas. Alam mo kung gaano ko pinaglaban ang deal na to. Mahigpit ang pagkakahawak ni Roy sa kanyang mamahaling cellphone habang nakatanaw sa bintana ng kanyang opisina. Sa ibaba, kita ang mahabang hanay ng mga truck. May logo ng kumpanyang siya mismo ang nagtayo. Si Roy Canlas, 52 taong gulang. May kaunting kaputian na ang buhok pero matalas pa rin ang mga mata. Siya ang founder at may-ari ng pinakamalaking trucking at logistics company sa kanilang lungsod sa Central Luzon. Mula Maynila hanggang Bicol, may bumabiyahing truck niya. Pero hindi niya ito minana. Pinaghirapan niya ito. Isang truck, iyon ang unang puhunan niya. Inutang. Nilubog niya ang sarili sa utang para lang magkaroon ng simula. Ngayon, daang truck na ang pagmamay-ari niya. Pero may isang bagay na hindi kailanman naging maayos sa kanyang buhay. Ang relasyon niya sa kanyang ina. Noong 19 na taong gulang pa lang si Roy, bagong tapos sa serbisyo sa militar, dala ang lisensya sa pagmamaneho at pangarap na makaalis sa kahirapan. Lumaki siya sa isang maliit na baryo sa Nueva Ecija. Ang bahay nila, yero ang bubong, may tagas kapag malakas ang ulan. Ang sahig, sementong may bitak-bitak. Ang nanay niya, si Aling Elena, balo na. Nasa menopausal stage na siya nang ipinanganak niya si Roy, ang kaisa-isa niyang anak. Sobrang pag-iingat nito sa kanya. Sobra na minsan ay nakakasakal na. Nung una, naniwala si Roy. Anak, huwag ka munang umalis. Mahina ang puso ko. Hindi ko kakayanin pag wala ka. Tinanggihan niya ang isang magandang trabaho sa Maynila. Isang oportunidad na bihira lang dumating sa katulad niyang walang koneksyon. Isang buwan siyang nanatili sa probinsya. Siya ang nagluluto, siya ang bumibili ng gamot. Siya ang nag-aalaga. Hanggang sa isang araw, Nako Roy, malakas pang nanay mo. Mas malakas pa nga sa akin. Walang problema sa puso yan. Sabi ng doktor sa kanila. Biglang tumahimik ang paligid. Parang may bumagsak na mabigat na bato sa dibdib ni Roy. Nagsinungaling, nagkunwari lang. Nay, totoo ba to? Pigil ang galit na tanong ni Roy. Hindi mo naiintindihan anak. Naiiyak na sabi ni Elena. 1 taon kitang hinintay habang nasa serbisyo ka. Araw-araw akong nag-aalala. Kauuwi mo lang tapos aalis ka na naman. Nay, aalis ako para magtrabaho. Para maayos tong bubong natin. Para mabilhan kita ng maayos na damit. Buong buhay na tayong naghihirap. Hindi ko kailangan ng bubong. Hindi ko kailangan ng mamahaling damit. Ang kailangan ko'y ikaw. Ikaw ang kailangan ko, anak. Tumindi ang sigawan. Lumabas ang mga kapitbahay. Naging usap-usapan sila sa baryo. At kinabukasan, umalis si Roy. Sumakay siya ng bus papuntang Maynila na may iisang backpack lang. 100 piso sa bulsa at pusong puno ng sama ng loob. Tumatawag siya minsan sa kanyang ina. Pero madalas, hindi. Natakot siya. Natakot siyang baka manipulahin na naman siya. Natakot siyang bumigay. Mas higit sa lahat, natakot siyang matulad sa mga kaklase niya. Ang mga kaklase niyang naiwan sa baryo. Nag-asawa ng pinakamagandang babae sa lugar. Nagtayo ng maliit na sari-sari store. Naging tricycle driver o kaya'y nagbungkal ng lupa sa mina ng sakahan. Simple. Tahimik, pero para kay Roy, yun ang kahulugan ng pagkatalo. Hindi niya gustong tumanda na nakatingala lang sa mayayaman. Hindi niya gustong tumanda na umaasa sa ani na hindi sigurado. Gusto niya ng higit pa. Gusto niya ng malaking bahay, maraming truck, maraming empleyado, may pangalan na may bigat. At nakuha niya ang lahat ng yon. Pero ang kapalit, nakatayo si Roy sa harap ng salamin sa kanyang opisina. Designer suit, Swiss watch, mahabang mesa sa likod niya. Bukas,
Pipirma siya ng kontrata na magpapalawak pa ng kumpanya niya sa Visayas. Tagumpay. Pero bakit may kung anong bigat sa dibdib niya? Sa mesa niya may isang sobre. Sulat mula sa probinsya. Galing sa kapitbahay nila. Matagal na niyang hindi binubuksan. Habang nakatitig sa sobre, naalala ni Roy na ayaw niyang tumanda na may simpleng pangarap lang. Sa isip niya noon, isang araw, babalik siya sa probinsya. Nakasakay sa bago at makintab na pulang SUV. Lalabas siya ng sasakyan na nakabarong o nakasuit. At lahat ng dating kaklase niya, mapapatingin. May halong paghanga, may halong inggit. At nangarap siya. At natupad yon. Sa unang 2 taon sa Maynila, hindi buhay ang mayroon si Roy, kundi survival. Umutang siya para makabili ng lumang truck. Siyang driver, siyang dispatcher, siyang mekaniko kapag may sira. Literal na doon siya natutulog sa loob ng truck kapag wala ng pera na pambayad ng renta. May mga gabi na sa gasoline station siya nagpapalipas ng oras. May mga araw na instant noodles lang ang pagkain. Pero hindi siya sumuko. Tumatawag siya sa nanay niya paminsan-minsan. Pero hindi siya umuwi. 1 beses o 2 beses lang sa 1 taon. Minsan, 1 araw lang ang itinatagal. May distansyang hindi na niya alam kung paano mapupunan. Sa 3 taon, nagsimulang magbago ang takbo ng kapalaran. Nakakuha siya ng malaking kontrata. Pagbiyahe ng construction materials mula Batangas hanggang Pampanga. Malaki ang bayad. Unang beses niyang nakaramdam ng pag-asa. Binayaran niya ang unang loan. At agad, umutang ulit ng mas malaki. Mas delikado. Kapag nalugi ako, tapos ako, bulong niya sa sarili. Alam niya ang statistic. 9 sa 10 bagong negosyo nagsasara sa unang taon. Nang maiparehistro niya ang kumpanya, isang pangungusap lang ang paulit-ulit sa isip niya. Kapit lang, 1 taon lang, 1 taon na hindi malulugi. At lumampas ang 1 taon. Hindi siya nalugi, huminga siya ng maluwag. Habang pinapalago ang negosyo, nag-enroll siya sa isang business school sa Maynila. Natanggap siya sa isang scholarship program. Naniwala ang mga professor na may potential siya. Matalino, praktikal, may instinct sa negosyo. Gustong-gusto siya ng mga guro. Madalas siyang magpaiwan para humingi ng payo tungkol sa kanyang trucking company. Doon niya nakilala si Amanda. Si Amanda Herrera. Maganda, maputi, payat at laging naka-designer bag. Anak ng kilalang negosyante na si Jeff Herrera. May-ari ng real estate company sa Quezon City. Pinaka-popular sa klase. Lahat gustong maging kaibigan niya. Lahat gustong mapansin niya. Pero iba si Roy. Hindi siya sumisip-sip. Hindi siya nagpapakitang tao. Hindi niya ipinagyayabang ang negosyo niya. Friendly siya sa lahat. Handang tumulong kahit sa mahiyain, kahit sa mahina ang loob. Kaya minahal siya ng mga tao. Hindi dahil may pera siya, kundi dahil mabuti siya. Magkaiba sila ni Amanda. Lumaki si Amanda sa marangyang buhay. May driver, may yaya, may sariling kwarto na parang hotel suite. Si Roy, lumaki sa bahay na tumutulo ang bubong. Si Amanda, minsan mapagmataas. May pagkakataong minamaliit ang ibang tao. Ayaw ni Roy ang ugaling yon. Pero aminado siya. Nakaka-flutter maging nobyo ng pinakasikat na babae sa campus. At si Amanda, nahulog talaga ang loob kay Roy. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa determinasyon niya. Sa lalaking galing sa hirap, pero may pangarap. Inaprubahan din ng ama ni Amanda ang relasyon. Sa mata ni Jeff Herrera, si Roy ay isang promising groom. May negosyo, may diskarte, may ambisyon. Isang gabi, sa isang simpleng restaurant sa Tomas Morato, lumuhod si Roy. Amanda,
Pakakasalan mo ba ako? Mahina pero seryoso niyang sabi. Kinikilig namang sumagot si Amanda. Yes, of course. Nagkaroon ng engagement pero walang engrandeng kasal. Gusto sana ni Jeff Herrera ng malaking wedding. 5-star hotel, media coverage, socialite guests. Pero problemado ang negosyo ni Roy noon. Halos hindi na siya umuuwi. Pinili nilang magpakasal ng simple. Civil wedding, walang bonggang selebrasyon. Tinanggap yon ni Amanda. Minahal niya si Roy. Hindi natapos ni Amanda ang business school. May kaibigan ng ama niya na may koneksyon sa teatro. Sinubukan niyang mag-audition at doon natagpuan niya ang bagong mundo. Entablado, ilaw, palakpakan. Naging isa siyang aktres sa isang kilalang teatro sa Maynila. Pinuri siya ng mga kritiko. Sumikat. May mga humanga, may mga nainggit. Buhos ang emosyon niya sa bawat pagtatanghal. Pero pag uwi sa bahay, pagod, ubos, tahimik. Isang gabi, Amanda, gusto kong pag-usapan yung expansion sa Cebu. Wait, sa tingin mo, bagay sa akin ang lip fillers? Sabi ng stage manager mas babagay daw sa role ko. Walang ganang sabi ni Amanda. Napabuntong hininga si Roy. Napansin niyang wala na silang pinag-uusapan. Dati, sabay nilang pinaplano ang negosyo. Ngayon, magkaiba na ang mundo nila. 7 taon silang kasal pero parang may kulang. Isang gabi, kasama ang mga kaibigan, nagtanong ito. Pre, baliw ka ba? Ang ganda ng asawa mo. Ano pa ba ang gusto mo? Malalim na napabuntong hininga si Roy. Gusto ko ng pagmamahal na may pagkakaintindihan. Gusto ko ng anak. Hindi lang papel ang kasal. Magkaanak kayo. Lahat magiging maayos. Sigurado yon. Yun na nga ang problema, pare. Ayaw ni Amanda. Career daw muna. Ayaw niyang masira ang katawan niya. Natahimik ang grupo. Hindi option sa kanila ang hiwalayan. Pero kay Roy, unti-unting nagkakaroon ng tanong. Sa loob ng 7 taon, hindi kailanman nagkita si Amanda at si Aling Elena. Ni minsan, tumawag si Amanda sa telepono ng ilang beses. Pero hindi siya pumunta sa probinsya. Parang hindi siya interesado sa buhay ko. Bakit ba niya ako pinakasalan? Malungkot na tanong ni Roy. Pero walang makasagot. May mga pangarap na natutupad. May mga ambisyon na naaabot. May mga kotse, bahay, negosyo at pangalan. Pero kapag ang puso ang nagkulang, walang halaga ang tagumpay. Habang si Roy ay unti-unting nalulunod sa trabaho, habang siya'y nag-aalala kung paano palalakihin ang negosyo. Sa kabilang banda naman, si Amanda ay may sariling reklamo. Tuwing Biyernes ng gabi, may regular na tagpuan ng grupo niya sa isang sosyal na cafe sa BGC. Mga asawa ng negosyante, mga socialite, mga babaeng lumaki sa pribilehiyo. Nasa high society si Amanda mula pagkabata. Sanay sa mamahaling alak, sanay sa branded na bag, sanay sa mga usapang walang kinalaman sa paghihirap. Sa isang mamahaling restaurant, maririnig ang tunog ng baso at mahihinang tawanan. So, Amanda, kailan kayo magkaka-baby ni Roy? Tanong ng isa niyang kaibigan. Baby? Ayoko muna. Tumatawa pero may halong pagkairita na sagot ni Amanda. Ayokong tumaba. Anong roles ang makukuha ko kung lumaki ng tiyan ko? Nagulat ang pangalawa niyang kaibigan. So, wala ka talagang balak magkaanak? Hindi ko alam. Maybe after 30? At saka, kanino ba ako mag-aanak? Kay Roy na puro trabaho ang iniisip? Napailing ang mga kaibigan. Sa mundo nila, normal ang mayaya. May nurse, may tutor ang bata. Hindi nila iniisip ang sakripisyo. Pero kay Amanda, iba ang dahilan. Kapag nag-uusap kami, lagi na lang away. Sabi niya masyado raw akong fake, na puro arte lang ang nasa isip ko. Siya, negosyo lang naman ang alam.
medyo lasing nang sabi ni Amanda. Pagod na ako sa pagiging invisible sa sarili kong asawa. Sa bawat higop ng wine, lumalalim ang hinanakit. Hindi nila alam, sa mismong oras na yon, may isang pusong puno ng pag-asa ang bumiyahe patungo sa Maynila. Habang nagkukwentuhan ang sosyal na magkakaibigan, si Aling Elena, tahimik na nakaupo sa isang luma at maalikabok na bus mula sa Nueva Ecija. Sa kandungan niya, may malaking bag. Sa loob, may garapon ng paboritong atsara ni Roy. May isang kahon. Kahon na may lamang lumang relo ng kanyang yumaong asawa. Plano niyang ibigay yon kay Roy sa ika-30 anibersaryo nito sa negosyo. Pero higit sa regalo, gusto niyang itama ang mali, ang kasinungalingang naglayo sa kanila. Matagal na silang parang estranghero, may lamat na hindi naayos. Pero ngayong matanda na siya, ayaw niyang tuluyang mawalan ng pagkakataon. Habang umaalog ang bus sa baku-bakong kalsada, napapaisip siya. Bakit kaya wala pa akong apo? Baka buntis na si Amanda. Wala siyang nanay. Baka kailangan niya ng gabay. Tuloy-tuloy niyang sabi sa sarili. Sa puso ni Aling Elena, hindi siya kalaban. Gusto lang niyang maging tulay. Pagbaba niya sa taxi sa isang eksklusibong subdivision sa Parañaque, napahinto siya. Isang malaking mansyon, may tiled na driveway, may maliit na fountain, may gazebo sa gilid. Diyos ko, bulong niya. Ganito na kayaman ng anak ko. Sa isip niya, siguro tuwing gabi, magkatabi sina Roy at Amanda sa gazebo. Nagkukwentuhan, nagtatawanan. Hindi niya alam, hindi kailanman nangyari yon. Pagbukas ng pinto, si Amanda ang sumalubong. Naka-designer dress, maayos ang buhok, may konting inis sa mukha nito. Oh, kayo pala. Nakakunot ang noo ni Amanda. Saglit na katahimikan ang sumunod. Parang hindi inaasahan. Magandang araw. Papasok na ako, ha? Nahihiya at nagtanggal pa ng tsinelas si Elena. Hindi na kailangan tanggalin ang tsinelas, pero sige, pwede naman. Medyo malamig na sabi ni Amanda. Napansin ni Amanda ang malaking bag. Ano yung dala nyo? Sabi ko naman kay Roy, kompleto kami dito. Ay, mga atsara ito, paborito niya to. Ako ang gumawa. Nakangiting sagot ni Elena. Pickles, salamat. Pilit ang ngiti na sabi ni Amanda. Pero kasi nakadiet ako, hindi ako kumakain ng ganyan. Isa-isang inilapag ni Aling Elena ang mga garapon sa mesa. Para bang may dalang pag-asa sa bawat isa. Nasaan si Roy? Tanong ni Elena. Wala, nasa business trip. Madalas naman siyang wala. Unti-unting napagtanto ni Elena. Hindi siya inaasahang bisita. Parang may mali. Parang may distansyang hindi niya maipaliwanag. Tara, ipapakita ko sa inyo yung guest room. Medyo iritadong sabi pa nito. Habang naglalakad sila sa malawak na sala, napansin ni Aling Elena ang katahimikan. Malaking bahay, magandang interior, pero parang walang init. Walang bakas ng pamilya. Walang litrato ng apo. Walang tunog ng tawanan. Sa bawat hakbang niya, mas lumilinaw ang katotohanan. Mayaman ang anak niya. Pero hindi masaya. At hindi niya alam kung siya ba ang bahagi ng dahilan. May mga sugat na hindi nakikita sa magarang bahay. May mga lamat na hindi kayang takpan ng marmol at salamin. At minsan, ang pagbisita ng isang ina ay hindi lang simpleng pagdating. Hindi inaasahan ni Elena ang ganoong pagtanggap. Akala niya'y yayakapin siya ng manugang. Tatanungin kung kumusta ang biyahe. Maghahain ng kape o ng kung ano pa mang merienda. Pero ang natanggap niya, isang listahan ng kailangang linisin. Pagkatapos ipakita ni Amanda ang buong bahay, bigla siyang tumingin kay Elena na parang may inaalala. Dito sa sala, araw-araw dapat punasan ng mga mesa. Seryoso at walang emosyon na sabi nito.
Sa kusina, linisan ang kalan at yung CR sa guest room kailangan i-scrub. Ayoko ng amoy. Napahinto si Aling Elena. Sandali siyang nag-isip. Pinagkamalan ba niya akong katulong? Pero hindi siya nagsalita. Sa halip ay tumango siya. Ipinakita ni Amanda ang maliit na kwarto sa likod ng bahay. Isang single bed, isang maliit na mesa, may maliit na TV na nakasabit sa pader. Dito kayo, sabi ni Amanda. Walang tanong kung komportable ba siya. Walang pag-aalala. Sa loob ng kwarto, umupo si Aling Elena sa gilid ng kama. Anak, hindi ganito ang inaasahan kong pagtanggap, bulong niya sa sarili. Pero may pasya na siya. Maghihintay siya. Hihintayin niyang umuwi si Roy. At saka niya sasabihin ang lahat. At doon, nagsimula siya bilang kasambahay. Nagsimula siya sa kusina. At doon niya nakita ang tunay na kalagayan ng bahay. Maganda ang interior. Marble countertop. Imported na appliances. Pero marumi. Ang kawali may sunog na tira ng scrambled eggs na dumikit at itinapon lang sa mesa. May baso na hindi nahugasan. May mantsa ang lababo. Mukhang wala silang housekeeper. Mukhang sanay silang umorder ng pagkain. Habang nagkukuskos si Aling Elena, unti-unting bumibigat ang dibdib niya. Hindi ito ang tahanang pinangarap niya para sa anak. Maganda ang buhay, pero walang kaayusan. Walang alaga. Isang hapon, habang nagpapahinga sandali si Amanda sa sala. Anong itatawag ko sa inyo? Tanong nito nang hindi man lang tumitingin. Saglit na natigilan si Elena. Pwede mo akong tawaging Elena. Inaasahan niyang mapapaisip si Amanda na magtatanong, Elena? Sino ka? Pero wala, ni hindi siya tiningnan ng manugang. Hindi ba nito alam ang pangalan ng biyana niya? Pagod na pagod si Aling Elena ng gabing yon. Umupo siya sa maliit na sofa sa kwarto niya. Sa malayo, rinig ang tunog ng fountain sa labas. Napapikit siya. Bago siya nakatulog, may tanong sa isip niya. Bakit hindi ko sinabi agad na ako ang nanay ni Roy? At ang sagot na pumasok sa isip niya dahil sa takot, sa paraan ng tingin ni Amanda. Parang kaya siyang palabasin anumang oras. At ayaw niyang mawala ang pagkakataon na makita ang anak. Kinabukasan, mas mabigat ang trabaho. Nilinis niya ang buong bahay. Nagwalis ng bakuran, nagpunas ng mga salamin. Kung magpapanggap kang katulong, gawin mo ng maayos. Yon ang sabi niya sa sarili. Isang gabi, naglakas loob siyang magtanong. Amanda, kailan ba uuwi si Roy? Walang pakialam na sumagot si Amanda. Nasa business trip, hindi ko alam kung kailan babalik. Minsan nga hindi na siya umuwi sa birthday niya. Walang hiya si Amanda na banggitin ang pangalan ni Roy sa harap ng katulong. Sa isip niya, kilala sila ng buong lungsod. Normal lang yon. Ah, ganun ba? Mahinang sagot ni Elena. Pero sa loob niya, may kaba. Halos isang linggo na, hindi sumasagot sa tawag, hindi umuuwi. 2 linggo matapos dumating si Elena, wala pa ring Roy na dumadating. Patay ang cellphone nito. Walang balita. Isang hapon, habang nakasuot ng bathrobe si Amanda at nakaupo sa sofa, naglakas loob ulit na magtanong si Elena. Hindi pa ba nagpaparamdam ang asawa mo? Ay nako, bahala siya. Inis nitong sagot. Sa totoo lang, pagod na ako sa kanya. Tahimik na nagpupunas ng alikabok sa Elena pero nakikinig. Hindi mo pa kilalang lalaking yan? Pinaka malamig na tao sa mundo. Ang daming humahanga sa akin pero siya, parang hindi naman ako nakikita. Puno ng sama ng loob at hinanakit na sabi nito. Puro anak ang bukang bibig niya. Hindi mo lang niya iniisip ang career ko. May sakit ang papa ko. Humihina ng negosyo niya. Pinapakiusapan ko si Roy na tulungan siya pero tumanggi. May sarili daw siyang negosyo.
Napatigil si Elena. Nung nagkakilala kayo, may negosyo na si Roy, hindi ba? Dahan-dahang tanong ni Elena. Saglit na napatingin si Amanda. Pero hindi niya inusisa kung paano alam yon ng katulong. Oo, pero kung hahawakan niyang negosyo ni Papa, mas malaki ang kikitain niya nang hindi ganun kapagod. Umiling si Aling Elena sa loob-loob niya. Ang anak niya, pinaghirapan ng bawat piso. Hindi siya lalaki na gustong umaasa sa iba. Hay, bakit ko ba siya pinakasalan? Napabuntong hininga na sabi ni Amanda. Lumipas pang mga araw, may mga litrato ni na Roy at Amanda ang nakasabit sa padera. Masayang nakangiti sa kamera. Pero sa loob ng bahay, walang saya. Nasaan ka na anak? Bulong ni Elena gabi-gabi. Hanggang isang umaga, baka dapat mag-report na tayo sa pulis. 2 linggo na at hindi normal ito. Hindi na napigilan ni Elena ang sarili dahil sa sobrang kaba. Napaisip si Amanda. Kung nangyari ito dati, nagpanik na siguro ako. Pero ngayon, parang wala na akong pakialam. Walang emosyon na sagot ni Amanda. Natigilan si Elena. Bilang ina, hindi niya matanggap ang ganoong sagot. Baka may nangyari sa kanya. Alam mo, dati mahal na mahal ko yan. Pero ngayon, halos galit na ako. May mga pag-aasawang hindi nasisira dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa kawalan ng malasakit. At habang lumalalim ang lamat sa pagitan ng mag-asawa, isang ina ang tahimik na nagdurusa. Hindi bilang bisita, hindi bilang biyanan, kundi bilang katulong sa sariling bahay ng anak. Hindi man lang niya ako napapansin, asawa niya ako. Tama ba yun? Malakas ang buntong hininga ni Amanda habang nakahiga pa rin sa sofa. Kapag wala siya sa bahay, mas payapa pang nerves ko. Hindi niya namamalayan na ang kausap niya ay hindi simpleng katulong, kundi ang ina ng lalaking sinasabi niyang wala siyang pakialam. Mas madaling mag-open sa isang estranghero, pero si Aling Eleanor, hindi na niya kayang manahimik. Hindi naman siya estranghero, isa siyang ina. Kaya kinabukasan, mag-isa siyang pumunta sa istasyon ng pulis. Nanay, business trip lang yan. May mga operasyon siya sa iba't ibang probinsya. At kung ganyan ang relasyon nila ng asawa niya, baka mas pinili lang niya na lumayo. Iritadong sabi ng pulis. Matatag namang sumagot si Elena. Hindi ako aalis dito hanggat hindi niyo tinatanggap ang report ko. Napatingin ng pulis. Wala siyang choice, tinanggap ang missing person report. 2 araw ang lumipas. Tumunog ang doorbell sa mansyon. May problema ba? Gulat na tanong ni Amanda. May nag-report na nawawala si Roy Canlas. Nag-file si Elena Canlas ang inyong biyanan. Nanlamig ang mukha ni Amanda. Pero hindi niya alam ang katulong niya ang nag-report. Tinulungan niya ang pulis makipag-ugnayan sa opisina ni Roy. Nagkunwaring walang alam. Umalis ang mga pulis at nanatiling walang ideya si Amanda. Lumipas ang 1 pang linggo, wala pa ring Roy. Pero imbes na mag-alala, mas naging magulo ang bahay. Nag-iimbita si Amanda ng mga kaibigan mula sa teatro. May alak, may sayawan, may tawanan. Napapaisip tuloy si Elena. Paano sila nakakapasok sa trabaho kinabukasan matapos uminom ng ganoon? Parang ipinagdiriwang pa ang pagkawala ng asawa. May access naman ako sa bank accounts niya. Ano pa bang kailangan ko? Yung love niya? Matagal ko nang hindi nararamdaman yon. Nakangising sabi ni Amanda sa mga kaibigan. Pero sa likod ng mga ngiting yon, may hinanakit. Isang gabi, may lalaking natulog sa bahay. Narinig ni Elena ang mga bulong, ang halakhakan, ang malakas na musika, at ang katahimikan ng madaling araw na puno ng kahihiyan. Parang bangungot, pero tiniis niya, umaasang may progress ang investigasyon. May natagpuan ng pulis. Nasa parking lot ang kotse ni Roy. May tiket siya ng eroplano papunta sa Cebu.
Sumakay siya pero hindi siya bumaba sa destinasyon. Parang naglaho, walang CCTV na malinaw, walang saksi, walang lead. Mas lalo pang kinabahan si Elena. Elena, papasukin mo si George mamaya ah. May surprise ako sa kanya. Nakasuot lang ng underwear at masiglang sabi ni Amanda. Napahinto si Aling Elena. Hindi na niya kinaya. Paano mo nagagawa to? Nawawala ang asawa mo. Wala akong pakialam. Mas mabuti pang ang patay na siya. Mas magiging maayos ang buhay ko. Parang tumigil ang mundo ni Elena. Baka may nahanap siyang babaeng pumayag mag-anak para sa kanya. Yun lang naman ang gusto niya. Wala siyang alam. Sana nga patay na siya. Iritadong sabi ni Amanda. Sa isang iglap, lumapit si Elena at malakas na sinampal si Amanda. Tahimik ang bahay. Tama na. Pumunta ako dito para sorpresahin ang anak ko. Akala mo katulong ako, ni hindi mo man lang tinanong kung sino ako. Sinabi ko ang pangalan ko pero hindi mo inintindi. Puno ng galit at sakit na sabi ni Elena. Pinagsilbihan kita. Naglinis ako para sa'yo. At ganyan ang sasabihin mo tungkol sa anak ko? Napatingin si Amanda. Ngayon niya lang napansin. Magkapareho sila ni Roy. Parehong matangos ang ilong. Parehong may pekas. Parehong brown ang mga mata. Kayo ang nanay ni Roy? Nakatulalang tanong ni Amanda. Hindi ko ba sinabi ang pangalan ko? Bakit hindi niyo sinabi agad? Ano? Babasahin ko ba ang isip mo? Ngayon alam ko na. Hindi kayo tunay na mag-asawa. Kapag bumalik si Roy ay sasabihin ko ang lahat. Biglang sumiklab ang galit ni Amanda. Lumabas ka sa bahay ko. Ngayon din. Pumasok siya sa kusina. Isa-isang hinagis palabas ng bintana ang mga garapon ng atsara. Basag, bumagsak sa kalsada. Natulala na lang si Elena. Ang bawat garapon parang piraso ng puso niyang nabasag. Tahimik siyang nag-empake. Walang sinabi, lumabas siya ng mansyon. Sa kalsada, sa harap ng bahay, nakatayo siya. May hawak na bag. Hindi man lang nakita ang anak niya. Sa halip, mga katotohanang hindi niya gustong malaman ang nakuha niya. Akala niya'y masaya si Roy. Akala niya buo ang pamilya. Naglakad siya sa kalsada. Hindi alam kung saan pupunta. Babalik ba siya sa probinsya? Pero paano si Roy? Nasaan ang anak niya? Napatigil si Elena, tumingala. May nakita siyang sign. Hotel Sampaguita, walk-in available. Huminga siya ng malalim. Hindi siya susuko. Hindi pa. May mga ina na handang magtiis ng kahihiyan, pero hindi papayag na yurakan ang dangal ng anak. At habang lumalalim ang misteryo ng pagkawala ni Roy, may lumalakas ang loob na isang ina na hindi titigil hanggat hindi niya natatagpuan ang katotohanan. Paano kung magtanong ako dito? Baka bigyan nila ako ng trabaho. Pansamantala lang hanggat hindi ko pa nakikita si Roy. Bulong ni Elena sa sarili. Sa harap ng maliit na hotel, napahinto siya. Pagod, gutom at gulong-gulo. Pero hindi siya susuko. Huminga siya ng malalim at pumasok. Maliit ang lobby. May lumang sofa, may electric fan na umiikot ng marahan. Sa likod ng counter, may binatang nakangiti. Magandang araw po, may kailangan po kayo. Hindi pa man nakakasagot si Elena, may lumabas na babae mula sa opisina. Isang payat, maganda, morenang babae na nasa early 40s, kasama ang batang lalaking madaldal. Kayo po ba ang gustong magtanong ng tungkol sa trabaho? Oo, naghahanap po ako ng trabaho at hinahanap ko rin ang anak ko. Nawawala siya. Si Roy Canlas. Saglit na natigilan ng babae. Si Roy? Oo, kilala ko siya dati. Napatingin si Elena. Talaga? Hindi ko inaasahang maririnig ulit ang pangalan niya matapos ang ilang taon. Nagpakilala ang babae. Marisol ang pangalan niya. Siya ang may-ari ng hotel. Sa maliit na mesa sa lobby, nagkwento si Aling Elena.
Tungkol sa away nila noon, tungkol sa prinsipyo niyang hindi tumanggap ng pera, tungkol sa pagtanggi niyang magpatulong sa anak. Inamin niya ang kahihiyan, na baka nasaktan niya si Roy sa sobrang pride, na baka dahil doon, mas lalong lumayo ang loob ng anak. At ikinuwento niya rin ang ginawa ni Amanda, ang pagiging katulong niya sa sariling bahay ng anak, ang pagpapalayas. Tahimik na nakinig si Marisol. Pwede kitang bigyan ng trabaho dito. Kailangan ko po ng kasambahay pero medyo mabigat ang trabaho. Ngumiti si Elena. Iha, lumaki ako sa probinsya. Marunong akong maghati ng kahoy, mag-ayos ng bakod, magbuhat ng sako ng bigas. Mag-isa kong pinalaki ang si Roy. Napangiti si Marisol. Habang nag-aayos sila ng mga kumot kinagabihan, nagkwento si Marisol. Namana niya ang hotel sa ama niya matapos itong mamatay sa isang aksidente sa kalsada. Maraming namatay noon, kasama ang asawa niyang si Leonard. Ipinasa sa asawa niya ang sisi. Sinabi ng mga investigador na lasing daw ito. Pero alam ni Marisol, allergic sa alak ang asawa niya. Hindi yun iinom. Isang kilalang politiko ang sangkot, pero tinakpan ng lahat. Isang gabi, nawalan siya ng ama at asawa. Mag-isa niyang pinalaki ang anak niyang si Danny. Nagkukumpuni siya ng bubong, nag-aayos ng tubo, nagpapatakbo ng hotel. Lumaban. Muli sa maliit na kwarto ni Aling Elena, hindi mansyon, hindi marble ang sahig, pero may katahimikan. Humiga siya sa makitid na kama. Pupunta lang sana ako sa anak ko. Paanong naging ganito ang kapalaran ko? Kinabukasan, tinawagan niya ang investigador. May balita na ho ba? Saglit na katahimikan sa kabilang linya. Sa totoo lang wala po. Nahanap ang kotse niya. Pumunta siya sa airport pero hindi naman bumaba sa destinasyon. Na-check namin ang lahat ng ospital at wala rin siya sa morgue. Napapikit si Elena. Sa tingin ninyo ay buhay pa ba ang anak ko? Tahimik ang investigador. Sa karanasan ho namin kapag hindi nahanap sa unang mga araw, mas tumatagal ay mas mahirap mahanap na buhay. Parang piniga ang puso ni Elena. Isang buwan na siya sa Maynila. Yung pusa niya sa probinsya, marahil ay nakalimutan na ang mukha niya. Salamat na lang sa kapitbahay na nagpapakain. Hindi siya sanay mag-isip ng masama. Hindi siya ina na unang pumupunta sa morgue. Pinipilit niyang maniwala. Buhay si Roy. Isang hapon, nakita siya ni Marisol na nakatunganga. Malalim ang iniisip mo. Nawawala ang anak ko. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Napaisip si Marisol. May kaibigan ako, naging private investigator siya kamakailan. Pwede ko pong kausapin. Biglang lumiwanag ang mukha ni Elena. Parang may ilaw na muling sumindi. Sa mga libreng oras niya, nakikipaglaro siya kay Danny. Tumatakbo sila sa bakuran ng hotel. Nagtatawanan. Lola Elena? Tawag ng bata. Napapangiti siya. Wala siyang apo, kaya ibinubuhos niya ang pagmamahal sa batang ito. May mga panahong hindi natin kayang hanapin ang nawawala. Kailangan natin ng tulong at minsan, sa pinakamadilim na sandali ng buhay, may mga estrangherong nagiging sandigan. Habang lumalalim ang misteryo sa pagkawala ni Roy, isang ina ang kumakapit sa maliit na pag-asa. Hindi siya susuko. Hindi pa. Matagal nang wala ang ina ni Marisol. 2 taong gulang pa lamang siya nang pumanaw ito. Lumaki siyang kasama ang ama sa maliit na inn na ngayon ay hotel na. Doon siya natutong magbilang ng pera. Doon siya natutong maglinis ng kwarto. Doon siyang natutong lumaban sa buhay. Ang hotel na yon ang naging tahanan niya, pamilya niya at pamana ng kanyang ama. Isang gabi, tulog na si Danny. Tahimik ang hotel. Kinuha ni Marisol ang cellphone at tumawag. Hello, Don. Kailangan ko ng tulong. Agad naging seryoso ang boses sa kabilang linya. Anong nangyari? Tanong ni Don. At doon ikinuwento ni Marisol ang lahat. Ang pagkawala ni Roy, ang pagdating ng ina nito sa hotel, ang desperasyon ng isang nanay.
Saglit na katahimikan at pagkatapos, maingat na nagsalita si Don. Hindi ba ito yung Roy na nakarelasyon mo noon? Napamulagat si Marisol. Buti na lang at hindi siya nakikita sa cellphone. Oo, siya yun. Pero hindi alam ng nanay niya. Tsaka matagal na yun, wala nang saysay na balikan pa. Siya ba yung Marino na sinasabi mong nalunod? Tanong ni Don. Napapikit si Marisol. Iniisip ni Danny na ang tatay niya ay si Leonard, ang asawa kong namatay. Hindi niya alam na nakilala ko si Roy bago ko pa siya ipagbuntis. Tahimik si Don. Gusto mo pa rin siya? Hindi sumagot si Marisol, pero ang katahimikan niya sapat ng sagot. Ibinigay ni Marisol kay Don ang lahat ng dokumentong hawak ni Aling Elena. Si Don ang naghanap ng iba pang impormasyon. Araw-araw siyang tumatawag. May bagong detalye, may bagong posibilidad. Hindi siya tumatanggap ng bayad. At doon nahihiya si Marisol. Isang linggo ang lumipas, tumawag si Don. May nakausap akong saksi. May naganap na away sa parking lot. May batang babae raw na nakakita. 2 lalaking mukhang lasing ang binugbog ang isang lalaki at sinakay sa isa pang sasakyan. Nanlamig ang kamay ni Marisol. Diyos ko, nagsabi ang bata sa nanay niya pero hindi niya pinansin. Ang kailangan lang natin ay hanapin ang lugar kung saan siya dinala. Hindi matrace ang cellphone ni Roy. Parang sadyang nawala. Huwag muna nating sabihin kay Aling Elena hanggat hindi tayo sigurado. Hindi mo pa rin ba sasabihin kay Aling Elena ang totoo? Matagal mo nang tinatago to. Hanggang kailan? Ano naman ang magbabago? Pinili niya ang buhay niya noon. Hindi ako ang babaeng hahawak sa lalaki gamit ang anak. Tsaka hindi naman niya alam ang tungkol kay Danny. At kung mahanap mo siya, huwag mong sasabihin sa kanya. Pero sa loob niya, may takot. Paano kung tumawag si Don at sabihing patay na si Roy? Paano kung kailangan ng pagkilala sa bangkay? Hindi niya kakayanin. Habang nag-iisip si Marisol, si Aling Elena ay lalo namang nanghihina. Mas madalas siyang tahimik, mas madalas siyang nakatulala. 41 araw na akong nandito, naluluhang sabi ni Elena. Kung patay ang anak ko, 40 araw na. Walang lamay, walang kandila at walang puntod. Diyos ko, kinuha mo ng asawa ko. Kukunin mo pa ba ang anak ko? Unti-unting nawawala ang pag-asa. Mas masakit ang paghihintay kaysa sa malinaw na sagot. Isang gabi, tumunog ang cellphone ni Marisol. Nanginginig ang kanyang kamay. Natagpuan na, diretsong sabi ni Don. Parang tumigil ang mundo. Buhay ba? 1 segundo, 2. Oo, buhay. Napahawak si Marisol sa mesa. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na baryo sa Quezon Province. May matandang mag-asawang nag-aalaga sa kanya. Itinapon daw siya mula sa isang sasakyan. Natagpuan siya ng aso habang naghahanap ng kabuti ang matanda. Pero wala siyang naaalala. Hindi niya maalala kung sino siya. Walang cellphone ng pamilya, walang litrato, tradisyonal ang pamumuhay. Pero may portrait sketch na inilagay ng lokal na pulis sa poste sa istasyon. Kamukha ni Roy. Hindi na napigilan ni Marisol. Tinawag niya si Aling Elena. Aling Elena, buhay ang anak mo. Hindi na nakapagsalita ang matanda. Napaluha siya. Buhay? Paulit-ulit niyang sabi. Buhay ang anak ko. May mga himalang dumarating matapos ang pinakamadilim na gabi. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang kwento. May alaala mang nawala, may buhay pa rin na dapat iligtas. Hindi na nagdalawang isip si Aling Elena. Agad siyang nag-impake. Hindi na mahalagang pagod, hindi na mahalagang edad. Basta't buhay ang anak niya. Dumating si Don kinahapunan. Isinakay siya sa kotse. Mahabang biyahe papuntang isang maliit na baryo sa Quezon. Habang tumatakbo ang sasakyan, tahimik si Elena. Nakatingin sa daan, paulit-ulit sa isip niya. Buhay ang anak ko, buhay siya. Pagdating nila sa maliit na bahay, nayari sa kahoy at yero.
Napansin agad ni Elena ang isang lalaking papalapit. Payat ng kaunti pero siya pa rin. "Roy, anak ko." Tumakbo siya, yumakap ng mahigpit sa anak. Parang ayaw ng pakawalan. Sa likod nila, nakangiti ang isang kuba na matandang lalaki, kasama ang asawa nitong may kulot na uban. Hinawakan ni Elena ang mukha ng anak. Parang 6 na taong gulang lang ito sa kanyang paningin. "Anak, kilala mo ba ako?" Tumingin si Roy. Medyo litong-lito. Nay, parang malabo ang lahat pero ikaw ang nanay ko." Napaluha si Elena. Hindi buo ang alaala, pero nandun pa rin ang puso. Sa loob ng bahay, nagkape sila. Nagpasalamat si Elena sa matandang mag-asawa. "Nakita siya ng aso namin habang naghahanap ako ng kabote. Nakahandusay dun sa damuhan. Kung iniwan namin siya ay siguradong mamamatay siya. May anak din kami noon, namatay sa pagsabog ng gas sa Maynila. Simula noon ay dito na kami tumira." Niyakap ni Elena ang kamay ng matanda. Alam niya ang sakit ng mawalan. Habang nagkukwento si Elena tungkol sa buhay nila, sa mga ginawa ni Roy nung nag-aaral pa ito, sa negosyo niyang lumaki, biglang napahawak si Roy sa ulo. Ang kumpanya ko, napabayaan ko." Napasinghal si Elena. "Dapat ang unang tanong mo kumusta ang asawa mo?" Napabuntong hininga si Roy. Si Amanda, kumusta siya?" Walang itinago si Elena. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtrato sa kanya bilang katulong, ang mga party, ang lalaking natulog sa bahay, ang mga salitang, "Sana patay na siya." Tahimik lang si Roy, pagkatapos ay napayuko. "Sorry, Nay. Pinili ko ang pride ko at pinabayaan kita. Pinabayaan ko ang pamilya. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ng mansyon. Ang kailangan ko ay ikaw." Umiyak si Elena. "Anak, ikaw lang ang meron ako." Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Don. Pinipigil ang luha. Sa isip niya, Kapag handa na si Roy, ako ang magsasabi sa kanya ng totoo. nang magdilim, nag-impake si Roy. Nagpaalam sa matandang mag-asawa. "Salamat sa buhay na ibinigay niyo sa akin." Sumakay sila sa kotse ni Don. "Hindi ka uuwi sa bahay mo?" Tanong ni Elena. "Kukunin ko lang ang gamit ko. Iiwan ko na ang lahat." Matatag na sabi ni Roy. "Ang negosyo ng tatay niya ay halos lugi na. Siyang bahalang magtrabaho." "Makikipaghiwalay ka ba?" "Oo, panahon na po." Halos hating gabi nang makarating sila sa hotel. Isang empleyado ang sumalubong. "Bukas ay ipapakilala kita kay Marisol. Kung hindi dahil sa kanya." Napangiti si Roy. "Opo, magpapasalamat din ako sa kanya." Sa maliit na kwarto kung saan tumira si Elena, doon natulog si Roy. Sa makitid at matigas na sofa. Hindi kasya ang paa niya pero masaya siya. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganitong kapayapaan. Naalala niya, tuwing babanggitin niya ang pagbisita sa probinsya, iirapan siya ni Amanda. "Sapat nang nakaraan, mag-move on ka na," lagi nitong sabi. At naniwala siya. Unti-unti niyang inilihim ang pananabik niya sa ina. Unti-unti rin siyang tumigil sa pagpunta. At si Elena naman natakot tumawag. Baka isipin ng anak na kinokontrol pa rin siya. Kaya lumipas ang mga taon na may distansya. May pride, may maling akala. Kinabukasan, maagang nagising si Roy. Tahimik ang hotel. Naglakad siya sa makitid na hallway. Kailangan niyang maligo. Kailangan niyang harapin ang mundo. Sa pagliko niya sa isang sulok, bigla siyang nabangga. Sorry." Isang babae ang umatras. Inayos ang maitim at kulot na buhok na tumabing sa mukha nito. Nagtama ang kanilang mga mata. Parang may kidlat na tumama sa dibdib ni Roy. Isang kakaibang panginginig ang dumaloy sa buong katawan niya. Hindi niya maipaliwanag pero may kung anong pamilyar. Kung anong matagal nang nakabaon. Minsan, kahit wala kang alaala, may puso kang nakakakilala. At sa pagkabangga sa isang estranghera, maaaring nagsisimula ang pagbabalik ng isang mas malalim na damdamin. "I love you."
Derechahan, walang paligoy-ligoy. Napatigil si Marisol, bahagyang itinaas ang kilay. Akala ko ba mahal mo si Amanda? Hindi. Ikaw ang gusto kong makasama. Kung ganon, bakit mo siya hinatid noon? Bakit mo siya pinili sa halip na ako? Pinaghintay kita. Bakit mo ako hinintay kasama si Ben? Nagtaas ng kilay si Roy. Nagbalik ang selos, nagbalik ang pride, nagbalik ang dating galit. Nag-away sila noon dahil sa maling akala. Si Roy mayabang dahil sa selos. Si Marisol nasaktan dahil sa halik sa pisngi. Sa huli, nagbigay si Roy ng kondisyon. Magkita tayo sa Sabado ng gabi. Kung hindi ka pupunta, hindi na kita hahabulin. Sabi ni Roy noon. Balak namang pumunta ni Marisol, pero kinahapunan, nakita niya si Roy at si Amanda. Magkausap, magkatabi at mukhang masaya. Nasaktan siya kaya hindi siya pumunta. May isang birthday party, kaibigan nila pareho. Lasing si Roy, may kaunting tama si Marisol. Nagkita ang kanilang mga mata. Hindi na napigilan, naghalikan at may nangyari. Pagkatapos ay nakatulog si Roy. Tahimik na umalis si Marisol. Pero nakita sila ni Amanda. Sa akin siya. Gets mo? Bulong nito pero matalim ang tinig. Nahiya si Marisol. Natakot sa iskandalo kaya iniwasan niya si Roy. At nang malaman niyang siya ay buntis, umalis siya ng Maynila. Tumira siya sa tiyahin sa Batangas. Sa araw na ikinasal si Roy at si Amanda, isinilang ni Marisol ang anak. Hindi alam ni Roy. Tumingin si Roy kay Marisol. 28 taong gulang na siya ngayon. Pero sa mata ni Roy, pareho pa rin siya. Yung babaeng nakilala niya sa business school. Siguro dapat ay pag-usapan natin to. Better late than never. Ngumiti si Marisol ng bahagya. Hindi mo man lang itatanong kung may asawa ako? Napakunot ang noo ni Roy. Hindi man lang niya naisip na maaaring may pamilya na nga ito. Napatingin siya sa kamay ni Marisol. Walang singsing. Wala kang suot. Byuda na ako. Napahinga si Roy. Sorry. Mahabang kwento. Biglang bumukas ang pinto ng dining area. Isang batang lalaki ang pumasok. Medyo kulot ang buhok nito. Antukin ng bata. Good morning, ma. Pwede ba akong manood ng cartoons? Natigilan si Roy. Hindi siya makapagsalita. Ang tenga ng bata ay parang sa kanya. Ang buhok, ang mata, parang kay Elena. Yun ba ang iniisip ko? Anak ko si Danny. Maingat na sabi ni Marisol. Sa akin at sa asawa kong namatay, napatayo si Roy. Naglakad pabalik-balik. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Halata ba? Sobra. 7 taon na yata siya. Yung tenga ko pareho kami. Yung buhok niya, ano ko ba siya? Tahimik ang mundo ng ilang segundo. Oo. Patawad, Roy. May asawa ka na noon. Isang pagkakamali lang ang lahat. Isang pagkakamali lang ang nangyari sa atin. Tumawa si Roy, pero tumutulo ang luha. Yumakap siya kay Marisol ng mahigpit. Hindi siya makapaniwala. May anak siya at hindi niya alam. Mag-uusap tayo, pero ngayon kailangan kong tapusin ang isang bagay. Kailangan kong mag-file ng annulment. Babalik ako mamaya. Pwede ba akong magstay dito? Oo naman, maraming bakanteng kwarto, pili ka lang. Lumabas si Roy sa hotel. Mas mabigat ang hakbang pero mas malinaw ang isip. Hindi na siya babalik para makipag-ayos. Babalik siya para magpaalam. Gabi nang makarating siya sa mansyon. Bukas ang ilaw, may tunog ng TV sa loob. Binuksan niya ang pinto gamit ang sariling susi. Nasa sala si Amanda, nakasuot ng silk robe. Nagulat. Roy? Tahimik siyang tumingin. Walang galit, walang sigaw. Kailangan nating mag-usap. Han, nakabalik ka na. Malamig ang boses ni Amanda. Sinabi na siguro ng nanay mo ang lahat, ano? Tumango si Roy. Hindi man lang siya tinanong kung saan siya nawala, kung ano ang nangyari sa kanya, kung paano siyang nabuhay. At doon niya tuluyang naintindihan,
Hindi talaga siya mahal ni Amanda. So, gusto mo ng annulment? Diretso at walang emosyon itong tanong. Oo. Wala nang paliwanag, wala nang sigawan. Kinuha niya ang mahalagang gamit at umalis sa mansyon na minsan niyang tinawag na tahanan. Sa araw ding yon, tinanggal niyang access ni Amanda sa lahat ng bank accounts. Sa opisina, masayang sinalubong siya ng mga empleyado. May yakap, luha at tawanan. Agad silang nag-ayos ng simpleng salo-salo. Ipinakwento ang nangyari. Doon niya naalala, ito ang mga taong tunay na nagmamalasakit. Kinagabihan, bumili si Roy ng isang malaking teddy bear. "Oh, saan mo naman dadalhin yan?" tanong ni Marisol. Saan ako? Kailangan kong bumawi." Napabuntong hininga si Marisol. "Roy, iniisip ni Danny na patay ng tatay niya. Sa Leonard ang kinagisna niya. Dinadalhan namin ng bulaklak ang puntod. Mas mabuti bang manatiling patay ang ama niya? Anak ko siya at hindi na ako maghihintay." Lumapit si Elena. "Anong anak?" Wala na silang maitago. Ikinuwento nila ang lahat. Napaluha ang matanda. Pero mahinahon siyang nagsalita. "Tama si Marisol. Hindi mo pwedeng ibuhos lahat sa bata ng sabay-sabay. Kilalanin mo muna siya. Kaibiganin mo." Unti-unti ang naging paglapit. Hindi minadali ni Roy. Naglaro sila ni Danny. Nagbasa ng libro, tinuruan niyang magbike. Hanggang isang gabi, tahimik niyang sinabi ang totoo. Umiyak si Danny pero hindi galit. Tuwang-tuwa pa nga. 6 na buwan ang lumipas, nagpakasal sina Roy at Marisol. Hindi grande. Simpleng seremonya, tanging mga kaibigan at matandang mag-asawang nagligtas kay Roy. Pati na rin si Aling Elena. Masaya sila. Mas buo at mas totoo. Bumalik si Elena sa probinsya saglit, pero kalaunan, lumipat na rin siya sa lungsod, kasama ang anak at mga apo. Nagbenta siya ng maliit na bahay sa baryo. Wala na siyang takot. Mas malapit na sila ngayon ni Roy kaysa sa dati. Tumatawag ito anumang oras, humihingi ng payo, at naramdaman ni Elena, ito ang pinakamasayang yugto ng pagiging ina niya. Lumaki si Danny. 8 taon na rin naman ang lumipas. At nagkaroon sila ng isang baby girl. Buong pamilya na ang kanlas. Isang araw, may aplikante para sa cleaning job sa bagong 2 palapag nilang bahay. Pagbukas ng pinto, natigilan si Roy. Si Amanda ay ibang-iba na. May eye bags, hindi na elegante ang suot, may pagod sa mukha. Ikaw? Naghahanap ako ng trabaho. Mapait na napangiti si Amanda. Ganun talagang buhay. Napakunot ang noon ni Roy. Hindi ba isa kang actress? Wala nang roles. Wala naman akong natapos. Wala na ring negosyo si Papa. Tahimik si Roy. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nang insulto. May kaibigan ako na naghahanap ng kasambahay. Doon na lang kita i-refer. Pero hindi kita pwedeng kunin dito. Tumango si Amanda. Salamat. Umalis siya, nakayuko ang ulo. Pagkatapos noon, pumasok ang isang matandang aplikante. May magandang rekomendasyon, may maayos na asal. At doon na pagtanto ni Roy, hindi pera ang sukatan ng tao. May mga pag-ibig na nasisira dahil sa pride. May mga pamilyang nagkakalayo dahil sa maling akala. At may mga pagkakataong akala natin ay huli na, pero may ibinabalik ang Diyos kung tunay ang puso. Hindi kayamanan ang nagpapasaya, hindi mansyon, hindi ang katanyagan, kundi ang mga taong handang hanapin ka, kahit magpanggap pang katulong, kahit maghintay ng 40 araw, kahit magtiis ng hiya. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang dami ng truck, hindi ang laki ng bahay, kundi ang pag-uwi sa yakap ng pamilya. Lumipas ang mga taon, ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na muling bumukas. Sa bagong bahay ni Roy at Marisol, isang 2 palapag na tahanan na puno ng tawanan at sigawan ng mga bata. Wala nang katahimikang malamig. Wala nang pag-iwas. Wala nang pride na nakaharang sa pagitan ng mga pusong nagmamahalan. Tuwing umaga,
Si Roy ang naghahatid kay Danny sa eskwela. Minsan magkahawak sila ng kamay. Minsan may dalang baon na siya mismo ang naghanda. Hindi niya na pinapabayaan ang bawat sandali. Ang maliit nilang babae na may kulot na buhok at matingkad na mata, madalas namang nakaupo sa kandungan ni Aling Elena habang nagkakwento ito tungkol sa probinsya, sa mga palay, sa mga bituin sa gabi at sa simpleng buhay na minsan nilang iniwan. Si Elena ay hindi na muling nakaramdam ng pag-iisa. Hindi na siya natatakot tumawag sa anak. Hindi na siya nagdadalawang isip kung mahal pa ba siya nito. Dahil ngayon, ramdam na niya. Sa bawat tawag ni Roy, sa bawat, "Nay, kumain ka na ba?" Sa bawat paghingi nito ng payo kahit sa maliliit na bagay. Isang gabi, habang magkatabing nakaupo sina Roy at Marisol sa balkonahe, tahimik nilang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa sala. "Kung hindi ako ay tinapon noon, hindi ko siguro nakita ang mga pagkakamali ko." Ngumiti si Marisol. Minsan kailangan munang mawala ang lahat para mahanap mo kung ano talagang mahalaga. Hindi naging madali ang lahat. May mga luha, mga tanong at mga pangamba. Pero pinili nilang harapin ang bawat araw ng magkasama. Hindi na sila mga batang natatakot sa rejection. Hindi na sila umiwas sa pag-uusap. Natuto silang magsabi ng totoo at natuto silang magpatawad. At higit sa lahat, natuto silang magmahal ng walang takot. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, si Amanda ay tahimik nang namumuhay. Hindi na siya nasa entablado. Wala ng spotlight, wala ng palakpakan. Ang buhay na dati puno ng kinang, ngayon ay puno na ng aral. At marahil sa tahimik na sandali ng gabi, naalala niya rin ang mga pagkakataong pinabayaan niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang pride ang madalas na sumisira sa mga pusong nagmamahalan. Isang maling akala, isang hindi pag-uusap, isang sandaling selos at maaaring maghiwalay ang dalawang taong tunay na nagmamahalan. Sa huli, hindi ang negosyo ang nagligtas kay Roy. Hindi ang pera, hindi ang kataniyagan. Kundi ang isang ina na hindi tumigil sa paghahanap. Isang babaeng hindi tumigil sa pagmamahal. At isang batang nagbigay sa kanya ng dahilan upang magsimulang muli. At kung may natutunan tayo sa kwentong ito, yun ay huwag mong hintaying mawala ang isang tao bago mo sabihin kung gaano siya kahalaga sa'yo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.